Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at wala pa kayong natatanggap na kahit anong benepisyo mula sa gobyerno, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita para sa inyo na maaaring magbago ng buhay ninyo ngayong Nobyembre 1, 2025. Maraming mga seniors ang hindi alam na may karapatang makatanggap ng hanggang 6,000 piso sa ilalim ng Universal Pension Program at ang nakakalungkot, libu-libong mga matatanda ang hindi nakukuha ang pera na dapat ay para sa kanila dahil lang sa kawalan ng impormasyon o hindi kumpleto ang mga dokumento. Isipin ninyo, 6,000 piso yan na pwedeng pambili ng gamot, pambayad ng kuryente at tubig o pantustos sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi ito maliit na halaga, lalo na sa panahon ngayon na ang bilihin ay patuloy na tumataas. Kaya ngayong araw na ito, uunahin ko ang mga detalye kung sino ang karapat-dapat, magkano talaga ang matatanggap ninyo, paano mag-apply at ang mga importanteng deadline na hindi ninyo dapat palampasin. Dahil ang totoo, hindi basta-basta ibinibigay ng gobyerno ang pera na ito kung hindi ninyo hihilingin o kung hindi kayo magsusumite ng tamang requirements. At ang mas nakakabahala, mayroon ding mga pagkakataon na kahit qualified kayo, maaaring mabawasan o hindi makuha ang buong halaga kung may mga pagkakamali sa proseso o kung may ibang benepisyo na kayong natatanggap. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang Universal Pension Program na ito at bakit ito napakahalaga sa mga seniors na tulad ninyo. Ang Universal Pension ay isang tulong pinansyal mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development na naglalayong bigyan ng regular na kita ang mga indigent o mahihirap na seniors na wala pang social pension mula sa SSS o GSIS. Ibig sabihin, ito ay para sa mga matatanda na hindi nag-contribute noon sa SSS o GSIS o kaya naman ay nag-contribute pero hindi umabot sa minimum na requirements para makatanggap ng regular pension. Ang layunin ng programang ito ay siguruhing walang senior citizen sa ating bansa ang maghihirap ng walang kahit kaunting tulong mula sa gobyerno. Ngayon, ang standard na halaga ng social pension ay hanggang 3,000 piso kada 3 buwan, pero meron ding mga local government units o LGUs na nagdadagdag pa ng additional allowance na umabot ng hanggang 3,000 piso din, kaya ang kabuuan ay maaaring umabot ng 6,000 piso. Ito ang dahilan kung bakit ang iba ay nakakatanggap ng mas malaki kaysa iba dahil depende ito sa lugar kung saan kayo nakatira at kung may additional programs ang inyong munisipyo o syudad. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ay automatikong makakakuha nito. Mayroon tayong tinatawag na eligibility requirements na dapat ninyong tuparin. Una, dapat kayo ay 60 taong gulang pataas. Pangalawa, dapat kayo ay nabibilang sa listahan ng Indigent Senior Citizens na nakatala sa National Household Targeting System for Poverty Reduction o ang NHTSPR. Ito ay isang database ng gobyerno kung saan nakalista ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Kung hindi pa kayo nakalista dito, kailangan ninyong pumunta sa inyong barangay at magtanong kung paano kayo makakapasama sa listahan. Pangatlo, dapat hindi kayo regular na pensioner ng SSS, GSIS o anumang government pension system. Kung mayroon kayong natatanggap na monthly pension na higit sa 1,000 piso, most likely hindi na kayo qualified sa universal pension. Pero kung ang inyong pensyon ay mas mababa sa minimum threshold, mayroon pa ring pagkakataon na makatanggap ng dagdag na tulong, kaya dapat ninyong itanong ito mismo sa inyong DSWD office. Ang pagproseso ng universal pension ay hindi ganoon kadali gaya ng iniisip ng iba. Maraming seniors ang napapagod sa dami ng requirements at bureaucracy, kaya ang aking payo sa inyo ay magsimula na ngayon.
Ang mga dokumentong kailangan ninyo ay ang inyong valid ID, birth certificate o kaya ay senior citizen ID, certificate of indigency mula sa barangay at ang inyong NHTSPR identification number kung mayroon na kayo. Pumunta kayo sa inyong barangay hall at makipag-ugnayan sa Barangay Action for Social Services and Development o BSSD Coordinator. Sila ang tutulong sa inyo na magpasa ng application. Madalas, ang mga payout ay ginagawa quarterly o kada 3 buwan at ang schedule ay nag-iiba depende sa inyong locality. Ang November 1, 2025 ay isa sa mga target date ng release ng payout para sa maraming LGUs. Kaya importante na nakahanda na ang lahat ng inyong papel bago pa man ang petsa na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na dapat ninyong iwasan at ang mga hidden issues na maaaring maging dahilan kung bakit hindi kayo makakakuha ng buong halaga. Una sa lahat, maraming mga seniors ang nabibigo dahil sa incomplete documentation. Halimbawa, kung ang inyong birth certificate ay may spelling error o hindi tugma ang pangalan sa inyong ID, maaari itong maging problema at antalahin ang inyong application. Pangalawa, mayroon ding mga pagkakataon na may duplication sa database, lalo na kung mayroon kayong pareho ang pangalan sa ibang tao sa inyong barangay. Kaya importante na siguruhin ang lahat ng detalye ay tama at updated. Pangatlo, kung mayroon kayong natatanggap na ibang benepisyo mula sa ibang government agencies, halimbawa ay Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, mayroon ding posibilidad na mabawasan ang inyong universal pension dahil may total cap ang gobyerno sa kung magkano ang pwedeng tumanggap ang isang household. Kaya kailangan ninyong i-declare lahat ng benepisyo na inyong natatanggap para maiwasan ang future problems o kaya ay ang tinatawag na clawback kung saan hinihiling ng gobyerno na ibalik ninyo ang sobrang naibigay sa inyo. Ang isa pang mahalagang punto na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa tax implications. Karamihan sa mga seniors ay nag-aalala kung ang kanilang universal pension ay bubuwisan. Ang magandang balita ay ang social pension at universal pension mula sa DSWD ay tax-exempt. Ibig sabihin, ang buong halagang inyong makukuha ay para sa inyo na walang bawas. Pero kung mayroon kayong iba pang sources ng income, halimbawa ay rental income o business income, kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return kung umabot kayo sa taxable threshold. Ang Senior Citizen Act ay nagbibigay rin ng additional tax exemptions at discounts, kaya siguraduhin ginagamit ninyo ang inyong Senior Citizen ID sa lahat ng eligible establishments para makakuha ng 20% discount at VAT exemption sa mga pagkain, gamot at medical services. Ngayon, magtanong kayo, paano nga ba ninyo mapi-maximize ang inyong retirement income kung meron kayong konting SSS o GSIS contribution noon pero hindi umabot sa minimum requirements? Ang aking payo ay magpunta kayo mismo sa SSS o GSIS office at magtanong tungkol sa voluntary contribution program. Mayroon ding option na mag-avail ng lump sum payment o pwedeng i-continue ang contributions ninyo bilang voluntary member para umabot sa 120 na contributions na required para sa retirement benefit. Halimbawa, kung meron kayong 100 contributions na lang, kailangan ninyo na lang ng 20 pa para maging qualified sa monthly pension. Ang minimum na monthly pension sa SSS ngayon ay umaabot ng around 2,000 hanggang 3,000 piso, depende sa average monthly salary credit ninyo. Kaya worth it na tapusin ang kulang na contributions kaysa maghintay lang ng universal pension. Ang isa pang estratehiya ay ang pag-apply sa iba't ibang programs ng sabay-sabay. Halimbawa, mayroon ding Senior Citizen Cash Assistance na ibinibigay ng ilang LGUs. Mayroon ding health insurance subsidy sa PhilHealth para sa indigent seniors
At mayroon ding livelihood programs mula sa TESDA o DTI na para sa mga seniors na gustong magkaroon ng additional income. Ang susi dito ay aktibong makipag-ugnayan sa inyong barangay at sa inyong city or municipal social welfare office para malaman ninyo lahat ng available programs. Maraming mga seniors ang hindi alam na may karapatan silang makatanggap ng libreng medical check-ups, libre rin ang gamot sa mga botika ng Department of Health, at may priority lane sila sa mga government offices at bangko. Pag-usapan din natin ang mga practical tips kapag pumupunta kayo sa mga government offices. Una, pumunta kayo ng maaga, ideally mga alas 7 ng umaga pa lang, para maiwasan ang mahaba ng pila at init ng tanghali. Pangalawa, magdala kayo ng photocopy ng lahat ng inyong documents, hindi lang isa kundi 3 o 4 na kopya bawat dokumento dahil madalas ay hihingin ng iba't ibang window ang kopya. Pangatlo, magdala ng ballpen, kaunting pagkain at tubig, at kung mayroon kayong kasama na mas batang family member, mas mabuti dahil mayroon silang tutulong sa inyo na basahin at punan ang mga forms. Pang-apat, huwag mahihiyang magtanong sa mga ahente o representatives. Karapatan ninyo ang maliwanagan sa lahat ng proseso at requirements. At panglima, huwag kayong magpapabola sa mga fixers o mga taong nag-aalok na pabilisin ang proseso ninyo kapalit ng bayad. Lahat ng serbisyo ng gobyerno ay libre at ang pagbigay ng lagay ay iligal at maaari kayong makasuhan. Sa pagdating ng payout schedule, ang karaniwang nangyayari ay ang DSWD ay mag-a-announce ng distribution dates sa pamamagitan ng text message, announcement sa barangay hall o sa kanilang Facebook page. Kaya importante na nakaregister kayo sa inyong mobile number at palaging nakikipag-coordinate sa inyong barangay. Ang payment method ay madalas na cash payout sa designated payout centers. O kung meron kayong bank account, pwede rin itong i-deposit directly. Kung hindi kayo makakakuha ng inyong payout sa scheduled date dahil may sakit kayo o malayo kayo, pwede kayong magbigay ng authorization letter sa isang trusted family member na kumuha para sa inyo, pero kailangan ng notarized letter at valid IDs para sa security purposes. Ang huli kong payo sa inyo mga kababayan ay huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong na nararapat sa inyo. Maraming seniors ang nahihiya dahil iniisip nilang kawawa sila o nakakahiya ang tumanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Pero tandaan ninyo, ito ay karapatan ninyo bilang mamamayan ng Pilipinas at bilang mga matatanda na nag-ambag na sa lipunan sa loob ng maraming taon. Ang universal pension at iba pang benefits ay hindi awa, kundi recognition sa inyong kontribusyon at pagtiyak na may dignidad kayong mamuhay sa inyong pagtanda. Kaya ngayong Nobyembre 1, 2025, siguraduhin ang lahat ng inyong papel ay handa na, ang inyong requirements ay kumpleto at handa kayong tanggapin ang benepisyo na para sa inyo. Ipasa ninyo rin ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan at kapitbahay na seniors na maaaring hindi pa nakakaalam. Dahil sa dami ng ating mga kababayan na nangangailangan, ang pagkakaisa at pagtutulungan ay napakahalaga. Maraming salamat sa pakikinig at nawa ay makatulong ang impormasyong ito sa inyo at sa inyong pamilya. Ingat palagi at God bless sa ating lahat.